Napatulala na lamang si Leon matapos na mag-usap ng kanyang papa. Hindi siya makapaniwalang ang kapatid niya sa labas na matagal ang hinahanap ng kanyang papa ay matagal na pala niyang kilala. Ang sabi ng kanyang papa, mismong ina na Raymond ang kumukontak dito. Ngunit hindi ito naniniwala ng una dahil hindi ang ina na Raymond ang nakarelasyon ng kanyang papa. Kaya papaano nga namang ito ang ina ng anak nitong hinahanap? Ngunit nalinawan iyon nang ipagtapat ng ina ni Raymond dito ang babae na kasama nito sa madilim na silid na iyon. Dating masahistang ina ni Raymond, customer daw palagi namang itong kanyang ama. Mukhang bigatin daw ito noon kaya naman nagustuhan nito ni Belinda, ang isa sa kasama ng ina ni Raymond. Ngunit maluho ang babaeng ito. Kaya sa madaling sabi, sa loob na 1 buwan na naging karelasyon nito ng kanyang papa, malaki ang perang nahuthot nito dito. Ngunit kahit minsan, hindi nito nagawa makipagtabi sa papa niya. Dahil lingid sa kaalaman ng kanyang papa ay may asawa ito. Tanging halik yakap at hawak kamay lamang ang kaya nitong ibigay. Ngunit naging mapilit ng kanyang papa kaya naman gumawa ng paraan si Belinda. Noon, 18 years old pa lamang si Sandra ang ina ni Raymond. Nauto ito ni Belinda. Isinama ito one time sa lakad ng dalawa. At dahil bata pa si Sandra, sunod-sunod naman ito sa tinuturo nitong ate. Ngunit nilasing itong kanyang papa. Si Sandra naman ay pinainom ito ng alak na nilagyan ng gamot pampagana. At doon na nito sinagawa ang masama nitong balak. May nangyari nga kay Sandra sa kanyang papa. Ngunit hindi na nagawa pa makipag-usap ni Sandra sa kanyang papa dahil kinabukasan, pinatasik niya siya sa massage parlor na kanyang pinagtatrabahuhan. Pamangkin na may-ari si Belinda kaya naman kinampihan nito nang siraan ito ni Belinda sa kanilang boss. Ilang beses na tinangka ni Sandra na makita ang kanyang papa, lalo't na mabatid itong nagbungang pagniniig nilang iyon. Muntik na sana ngunit na matuklasan ni Belinda na buntis si Sandra. Tinakot itong babae na kesyo kapag nalaman ng kanyang papa ang tungkol sa bata. Kukuhanin ito iyon pagkapanganak at siguradong hindi na nito makikita. Sa murang edad ni Sandra, natakot siya nung sa sinabi ni Belinda, lalo pat pati itong mayaman na kanyang papa. Kaya naman umuwi ito sa probinsya at doon na nito sinilang si Raymond. Ginawa nito lahat para may tagong anak sa kanyang papa. Dahil sa takot na ilayo dito ang anak. Nalaman naman ng kanyang papa na kesyo may anak daw siya kay Belinda dahil buntis daw ito pero ang totoo, hindi ito ang ama na pinagbubuntis nito. Dahil wala naman nangyari sa dalawa, ang tunay na ama ay asawa ni Belinda. Ginamit ni Belinda ang pinagbubuntis para muli na naman nitong hututan ng perang kanyang ama. Ang dahilan kasi nito, dapat nagastusan ng kanyang ama ang pangangailangan ng bata hanggang sa makapanganak ito. Nung malapit ng mga anak si Belinda, kinausap ito ng ama niya na sumama nito sa kanya. Para naman daw mas maging maayos ang buhay ng anak nito pero doon na biglang naglaho si Belinda. Kaya simula noon, hindi na tumigil sa paghahanap ang kanyang papa sa nawawalan nitong anak. Hindi naging malinaw ang reason ni Sandra kung bakit ito mismo lumapit sa kanyang ama. Pero ang sabi lamang nito ay ayaw nito mamatay ang anak nang walang kinikilalang ama. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito pero hindi na siya nag-usisa pa. Ibig sabihin, may dahilan na paglapit sa kanya ng mami ni Raymond. Noong una, akala nga niya may ibang motibo ang ina ni Raymond sa kanya at maging si Raymond ganun din ang iniisip sa kanila na kesyo may relasyon sila ng ina nito. Iyon pala, kilala talaga siya nito. Nauna siya nagkaroon ng unit sa building kung nasa naroon ang kanyang kondo. Matapos ang 2 buwan, may nakabilin sa katabing unit niya at yun na nga si Sandra. Ilang buwan pang sumunod ang anak nito doon. Nakipagkaibigan nito sa kanya. Ito ang laging tagapayo sa kanya kapag may problema sa ama. Kaya naman itinuring na niya itong kaibigan kahit pa medyo malayong agwat ng edad nito sa kanya. Ngunit ito palang totoong dahilan. Plano itong lahat para siguro mas madali makalapit sa kanyang papa. Ngunit imposibleng dahil sa pera. Sa pagkakakilala nila yun kay Sandra, hindi ito mukhang pera. Naikwento nga nito na kaya nito nagawa makabili ng kondo dahil nag-abroad ito at nakaipon din na malaki-laki. Pero dahil hindi ka siyang pagkakabili nito, tinulungan nito na anak nito si Raymond na ay active sa social media. Doon ito kumikita ng pera pantustos sa pag-aaral nito at pantulong sa pagbabayad sa kondo. Natuwa nga si Leo na ikwento yun sa kanya ni Sandra dahil sa murang edad, madiskarte na ito sa buhay. Kaya lang hindi naging maganda ang relasyon nila Raymond dahil ang akala nga nito may relasyon si Leon at ang mami nito. Hindi niya alam kung anong mararamdaman mga sandaling iyon. Bakit naman ganito magbiro ang tadhana? Sa kapatid pa niya mapupunta ang kanyang pinakamamahal na asawa. Paano niya mapipigilan itong mangyayari? Hindi niya kakayanin kapag magkatuluyan ang dalawa. Asawa niya tapos mapupunta lamang sa nakababata niyang kapatid. Isang malaking kalokohan yun. Kaya lang wala naman siya magagawa pa. Lalo na't may relasyon na ang dalawa. Samantala, sa silid ni Teresa, Diyos ko, paano na ngayon? Magkapatid sila.
Paano na ako iiwas sa kanya kung ganitong magkapatid nga sila ni Raymond? Nagugulang wika ni Teresa sa sarili. Hindi naman siya masisisi. Hindi niya alam na magkapatid ang dalawa. Kaya alam ko makikipag-iwalay siya kay Raymond dahil sa magkapatid ang dalawa. Baka mas lalong lumalim ang alitan ng dalawa dahil sa kanya. Hindi niya mapapahintulutan yun. Hindi na nga maayos ang relasyon ng dalawa. Dadagdagan pa niya. Siguradong walang alam dito si Raymond kaya hihintayin na lamang niya si Leo na magtapat ng buong katotohanan dito. Ipinasya niyang huwag na lamang lumabas ang silid. Maging si Leon ay ganun din. Ramdam kasi niya ang mumunting kilos nito at maging ang paghinga. Hindi niya alam kung paano kikilos na kaharap ito. Pero maya-maya lamang ay kinatok na siya ni Raymond. Medyo napangiwi siya na marinig ang boses ito at tinawag siyang love. Tiyak na narinig yun ni Leon. Pero agad naman siya napiling. Ano ba naman ang dapat niyang ikahiya? Boyfriend niya si Raymond kaya natural lang yung tawagin siya nito ng ganun. Sige, love, susunod na ako. Kandautal na sagot niya. Naku, kailan pa naging love ang tao niya kay Raymond? Pasaway, mukha talaga siyang engot. Ano yun? Pasalos kay Leon o ano? Sarap naman pakinggan yan, love ko. Sige na ha, bilisan mo dahil napakasarap ng ating ulam. Sigurado magugustuhan mo. Wika nito. Sige, mauna ka na. Wika na lamang ni Teresa. Narinig naman na paghakbang nito palayo. Nakahinga siya na maluwag sa paglayo nito. Maya-maya naman ay narinig niya si Lola Somalia na tinatawag si Leon para kumain ng hapunan. Pinakinggan muna niya kung nakaalis na si Leon. Mukhang nakaalis na ito kaya naman minabuti niya lumabas na rin. Pero laking gulat niya nang maabutan ito sa labas ng kanyang pintuan. Muntik pa siyang atakihin sa puso. Napahawak pa siya sa kanyang kaliwang dibdib. Ano ba, Leon? Papatayin mo ba ako sa nervyos? May hinang singhal niya dito. Natatakot kasi siyang may makarinig sa kanya. Mag-usap tayo mamaya, Teresa. Importante lang. Seryosong wika nito at pagkasabi nito noon, nauna nito magtungo sa kusina. Ano naman kayo sasabihin ng mokong na yun? Kunot tong tanong ni Teresa sa sarili. Saka nagpa siya na sumunod dito. Matapos na lang kumain, lumabas siya ng bahay sa may balkonahe. Iniisip niya kung paano sila magkakausap ni Leon. Gusto niya malaman ang nais nitong pag-usapan nila. Baka tungkol sa tunay na kaugnayan nito kay Raymond. Ilang oras pa bago nagsialisa ng mga tao sa bahay ng lola ni Raymond. Nagpaalam na rin si Raymond na matutulog na dahil napagod dito sa kanilang pagtatampisaw sa sapa. Kanina, pansin niya matindi pagkapagod nito kaya nga nagpahinga pa sila ng ilang minuto bago nagpa siyang umuwi. Mapapansin pasado 8:00 pa lamang ng gabi pero halos sarado ng kabahayan ng mga kapitbahay. Medyo nakakabagot sa lugar na ito dahil halos wala siyang magawang iba. Mabuti na nga lang at may mga pinupunta silang ibang lugar. May wifi naman pero mas nais pa niya maglagi sa labas kaysa naman magmukmuk sa loob ng bahay. Nakangiti siya habang nakatanaw sa buwan. Ang sarap talaga sa pakiramdam na makita ang kagandahan ng kislap ng mga bituin sa langit. Parang sa rooftop lang ng kanilang bahay. Iyon nga lang mas maganda dito lalo pat liblib na ang lugar na ito. Teresa, automatic kong napalingon siya. Si Leon yun, nagtungo din sa terrace. Leon, anong ginagawa mo dito? Baka magising si Raymond. Nag-aalalang wika ni Teresa dito sabay tingin sa may likuran nito. Natatakot kasi siyang baka masundan ito ni Raymond o kaya kahit makita man na siguradong gulo yun. Nais lang kitang makausap, Teresa, kahit sa huling pagkakataon. Seryosong boses na wika nito. Ha? Tungkol naman saan? Nangutal na tanong niya dito. Tungkol sa atin. Tipid na sagot muli niya dito. Wala sa atin, Leon. Lahat ng ipagpapanggap lang natin. Alam mo yan, umpisa pa lang. Ikaw na una magpanggap nung una. Hindi ko matanggap pero kalauna nasanay na rin ako. At akala ko magkakaroon ka rin ng pagtingin sa akin. Pero wala eh. Hindi mo ako kayang mahalin. Masaklap pa. May nabuo sa pagpapanggap na yon. Ngunit hindi na nasilayan ang ganda ng mundo dahil na rin sa kagagawan mo. Sa bagay, parang kasalanan ko din naman kasi ikaw ay nilalakot hindi ang ating anak na muntik ka na madisgrasya. Isa yun sa malaki kong pinagsisisihan at ang isa ay makilala kita. Kung po pwede lang na ibalik kong nakaraan, ginawa ko na. Pero wala eh. Mukhang kahit na paulit-ulit mo akong saktan, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Pero ngayon, natitiyo ko na hindi na ako babalik pa sa'yo. Malamig ang boses na wika ni Teresa dito. Ayaw na niyang umiyak. Tama ng pagluha niya dito dati. Patawad. Ang totoo, matapos natin magpirma ng annulment ng 1 linggo, wala talaga akong balak na ituloy yun. Nasa isip ko na baka matauhan ka bigla at baka bumalik ka ulit sa piling ko. Pero ngayon, Teresa, iba na dahil simula bukas, susubukan ko ng kalimutan ka na. Asikasuhin ko na rin na mapadali ang pag-approve ng annulment natin para may kasal na kay ni Raymond. Yung nangyari sa atin, itinuturing ko na lamang yung masayang alaala. Teresa, pinagsisihan ko lahat ng nagawa kong kasalanan sa'yo noon, lalo na pagkawala ng ating anak.
Ngunit isa lang yung pinagpapasalamat ko at yun ay natuto ako sa pagkakamali ko. At isa pa ay natutong umibig ng totoong puso ko. Pero batid kong tapos ng yugto ng buhay ko kasama ka. Kaya ngayon tuloy na kitang palalayain. Teresa, pakasalan mo sa Raymond. Ito na lamang nag-iisang kahilingan ko sa'yo. Gusto ko makita kang masaya sa piling ni Raymond. Nautal na wika nito sa kanya. Ramdam ni Teresa ang paghihirap ng kalooban nito. Hindi siya makapagsalita. Ang totoo wala siyang ibang maisip na sasabihin dito. Parang nais na lamang niya ay umiyak. Andun din ang kagustuhang yakapin nito. Batid niyang ginagawa nito yun dahil sa nais nitong magpaubaya sa kapatid. Sa bagay, mas pabor na nga yun para sa kanya. Kaya lang hindi yun ang kanya nararamdaman. Bakit para mas nasasaktan siya ngayong tuluyan na ito nagpa siyang ipaubaya na lamang siya? Sige, salamat sa lahat-lahat, Leon. At patawad na din sa pagkakamaling nagawa ko. Lalo nang pagpasok sa buhay mo nang walang pasabi. Dahil sa pagkakamaling desisyon ko na yun, naapektuhan tayo ng sobra. Naluluha ng wika din ni Teresa dito. Marahan siyang kinabig nito. Niyakap na mahigpit saka hinalikan siya sa noo. Kahit kailan, hindi ko itinuring na pagkakamaling namagitan sa atin, Teresa. Hindi ko lang masabi noon, pero ang totoo, naging masaya ako sa maikling sandaling nakapiling kita. Salamat doon. Salamat sa mga sandaling naging masaya ako kasama ka. Ngayon, tanggap na ng puso kong pakawalan ka. Pagkasabi noon, bumitaw na ito sa pagkakayakap sa kanya. Babalik na ako sa Maynila bukas. Baka hindi na rin ako maka-attend ng kasal niyo. Basta, hangad ko ng kaligayahan yung dalawa. Wika muli nito. Saka tumalikod na hindi man lang nito hinintay na makapagsalita pa siya. Tila nangatog ang kanyang tuhod. Dahan-dahan siya napaupo sa upang nasa terrace. Parang nais niyang habulin si Leon at sabihin ditong ito pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. Ngunit huli na, nakapag-decide na ito. Ano ba itong nagawa niya? Akala niya kaya niyang turuan ng puso kung sinong mamahalin. Ilang sandali pa siya nanatili sa labas at nagpasya na rin siyang pumasok sa loob. Ang tagal niya bago nakatulog. Iniisip niya ang taong nasa kabilang silid. Kinabukasan, Teresa, tulog pa ba si Raymond? Aba, anong oras na? Ngayon lang yung tinanghali ng gising. Wika sa kanya ni Lolo Amon. Po, pero 7 na po Lolo ah. Kadalasan 5 pa lang gising na yon. Saglit nga po ulit puntahan ko lang po siya. Nag-aalalang wika ni Teresa dito, saka tumaliman na para gisingin si Raymond. Namataan niya sila na lumalabas ang silid nito pero minabuti niya wag na lang itong pansinin. Nakailang katok siya pero wala pa rin sumasagot sa kanya. Kaya minabuti niyang pumasok doon. Mabilis siya nakalapit kay Raymond na makita itong tila namimilipit sa sobrang sakit ng ulo. Raymond! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ng tanong ni Teresa dito, saka hindi malaman kung yayakapin ito o hahawakan sa ulo. Please, lumabas ka muna dito, Teresa. Mataas ang boses taboy nito sa kanya. Hindi, mamay sakit ka eh. Sasamahan kita dito. Ano ba kasi nangyayari? Uy Raymond, wag mo naman akong takutin ng ganyan. Niiyak na pakiusap niya dito. Okay lang ako, love. Please, doon ka muna sa labas. Hirap na wika nito. Hindi, ayoko. Dito lang ako sa tabi mo. Sasamahan kita. Asa ba kasi masakit? Lumuluha na niyang tanong. Maya-maya ay inumpog-umpog nitong ulo sa pader kaya mabilis na itong pinigilan. Iyakap niya ito tinarang kamay sa ulo nito na tumatama sa pader. Raymond, Diyos ko! Ano bang nangyayari? Please, huwag ka naman ganyan! Umiiyak na pahayag ni Teresa habang hinahaplos sa mga buhok nito. Ngunit natigilan siya na mapansin ng tila tahi sa buhok nito. Hinawi niya iyon at nanlalaki ang matang napatitig doon. Raymond! Nabigkas na lamang niya. Teresa, please, pakikuha ang gamot ko. Uwi ka nito, sabay turo sa drawer. Mabilis naman siyang kumilos. Kinuha niya botelya naglalaman ng malalaking tableta at maging bottled water na nasa ibaba ng malit na mesang nandun. Uminom agad ito pagkabigay niya, saka maring nakahawak lang sa ulo. Siya naman iniyakap lamang ito habang umiiyak. Kitang-kita niya ang paghihirap nito. Napansin na naman niya ang ilang pasa nito na nasa braso. Ngayon niya nabatid na hindi lang basta pasa iyon at ang pag-atake na sakit ng ulo nito, alam niya hindi normal na sakit ng ulo yon. Tsak niya may tinatago ito. Hilam ang luha nito na bumitaw sa pagkakayakap niya. Umupo ito sa papag na tila iniiwasan ng tingin niya. Si Teresa naman ay naupo din at naghahanap ng tamang salita na dapat sabihin kay Raymond para mapaamin ito. Tayo na Teresa, mag-almusal na tayo. Nag-aalang ang ayon nito sa kanya. Bakit mo to tinago sa akin Raymond? Mahinang tanong ni Teresa pero tama lang para marinig nito. Anong tinago Teresa? Naku, ang love ko. Wala nga ito. Ano ka ba? Huwag ka na po mag-alala. Uwi ka nito. Raymond, hanggang kailan mo tayo pipilit itatago sa akin? Alam ko may sakit ka. Ngayon ko lang na-realize na sama ako.
Aya pa ako ng aya kung saan-saan without knowing na nahihirapan ka pala sa lahat ng pag-aaya ko. Please tell me, anong sakit mo? Ayoko ng ganito, Raymond. Ayoko mamatay sa pag-aalala. Pakiusap ni Teresa dito habang umiiyak. Kinuha niya ang paldet at pinisil na bahagya iyon. Hindi ko man maipagkaloob sa iyong aking puso, pero sinisiguro ko sa iyo na kasama mo ko hanggang sa huli. Kaya please, wala namang lihiman oh. Ako ang girlfriend mo kaya may karapatan ako. Umiiyak na pahayag ni Teresa dito. Bumitiw ito sa pagkakahawak niya, saka hinawakan ng ulo nito. Akala niya masakit na naman yun pero nagulat siya na alisin itong buhok nito. Hindi pala yung totoong buhok, kung hindi wig lang. Ang totoo, wala na pala itong buhok. Bigla siya napabunghalit ng iyak. Hindi makapaniwala si Teresa na ang lalaking malakas, masayahin palaging to the rescue sa kanya ay may tinatagong sakit. Sakit na tinitiis nito para lamang makasama siya. I'm dying, Teresa. May brain cancer ako at stage 3 na yon kaya nais kong ikaw makasama ko sa huling sandali ng aking buhay. Lumuluhang wika nito. Pero nakangiti pa rin. Kalakip sa ngiting iyon nito ang sakit at mababanaag ang takot sa mga mata nito. No, hindi yan totoo. Sasabihin mo nagbibiro ka lang, please. Umiiyak na wika ni Teresa saka mahigpit na niyakap ito at umiyak na umiyak. 2 years na nang unang madiagnose ang sakit ko, Teresa. Ilang buwan na din ako sumasailalim sa chemotherapy kaya nga nalagas na ang buhok ko. Kaya lang ngayon, hindi na ako pumayag na magpakemo. Takaramdam ko kasi mas mapapadali ang buhay ko kapag nagpatuloy pa ako. Gusto ko rin naman maranasan yung normal na buhay. Nakangiting wika nito pero bababanagan lungkot sa mga mata. Paano hindi ko nahalata? Alusog-lusog mo naman eh. Saka ang kisig mo pa nga. Isa pa, maliksi ka naman kumilos at mag-isa pagkain, mag-anak ka naman. Kaya paano nangyari to? Naluluha pa rin tanong niya dito. Hindi talaga siya makapaniwala. Baka ginugood time lamang siya nito. Kaya lang, malaking patunay naman ang ulo nitong wala ng buhok na nagsasabi ito ng totoo. Ibang-ibang itsura nito sa dati. Kahit ako, Teresa, hindi ko talaga matanggap sa sarili ko pero itong kalooban ng Diyos. Wala na akong magagawa pa kung hindi tanggapin ito. Malungkot na wika muli nito. Pero Raymond, may paraan pa. May nabasa ako dati na nasa last stage na pero nakasurvive pa. Para nagpa-brain surgery siya. Yan nga lang sa ibang bansa pa yun dahil nandun na lahat ng mga eksperto. Bakit hindi natin subukan, Raymond? I-try lang natin lumapit sa gobyerno. Wika niya dito. Binibigyan niya ito ng kahit konting pag-asa. Sa nakikitang kaso niya, suko na ito at hinihintay na lamang ang kamatayan. Ibang-iba sa Raymond na nakilala ko. Siguro ngayon na lamang nito pinakita sa kanya kahinaan nito dahil nalaman na niyang sekreto nito. Napangiti ito pero nandun pa rin ang pait. 2 million to 7 million na mas mataas pa dyan ang cost ng brain surgery sa ibang bansa. At kahit mag-stream ako na mag-stream araw-araw, hindi ko kikitain agad yan, Teresa. Lalo na kung aasa ako sa tulong ng gobyerno. Baka patay na ako, hindi pa rin dumarating ang tulong nila. Naiiling na wika nito. Manihimik ka nga. Hindi ba sinabi ko na huwag kang magbibiro na abot sa patay? Nakakainis ka naman eh. Kaya pala palagi ka may pasa tapos napapansin ko pa nung nasa Manila tayo. Palagi ka nagtutungo sa CR tapos ang tagal mo doon. Kaya pala minsan nakita narinig ka sumusuka. Ito na pala ang dahilan. Raymond, sige na pumayag ka na. Lumapit tayo sa gobyerno. Mali mo naman matulungan nila tayo. Sige na oh. Ayoko mawala ka. Hindi ko kakayanin yon. Umiiyak na wika ni Teresa dito. Sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kaya naman dapat hindi sila mawalan ng pag-asa. Hindi na, Teresa. Alam kong hanggang dito na lamang ako. Saka tumayo na sa higaan at inayos ang wig habang nakaharap sa salamin ng tokador. Parang gusto naman niya bumanghalit ng iyak. Parang hindi niya mapaniwalaan na may sakit ito. Lalo pa ngayon at bumalik na ang kulay nito. Gaano kaya kahirap ang dinadanas ito kapag inaatake at kapag kailangan nitong itago sa pamilya nitong totoo? Ba malayo ka kay Tita Sandra dahil sa kalagayan mo? Tanong niya dito. Palaging walang mami nito. Bihirang-bihira ito makita sa kondo ni Raymond. Alam niya lahat ng ito, Teresa. At yun nga malaking pinagsisisihan ko. Nagagawa niya magmalimos sa kahit kanino para lamang sa pagpapagamot ko. Kaya naisipan kong mag-stream at rumakit pa ng kung ano-ano pero hindi pa rin sapat eh. At yun nga lang, palagi nakabuntot si Mami kay Leon dahil sa pera para kahit papaano madugtungan ang buhay ko. Nito ko lang din natuklasan. Akala ko pa na may relasyon ng Mami ko at si Leon. Palagi ko pa naman siya nasasagot ng pabalang. Yun pala dahil sa akin ang lahat. Pero alam ko nasasaktan rin si Mami sa kinahinatnan ko. Batid kong kaya siya alis ng alis ay dahil ayaw niya makita ang paghihirap ko kapag inaatake ako. Kaya okay na rin siguro ito, Teresa. Kapag nawala ako, matatapos din ang paghihirap niyo. Mahabang pahayag nito. Manahimik ka nga. Mas magiging payapa ang lahat kung lalabanan mo sakit mo. Akala ko ba magpapakasal pa tayo?
Ang dami-dami mo pang pangarap eh. Ayaw mo na ba tuparin ang mga yon? Naiyak na namang wika niya. Gusto ko, Teresa. Gustong-gusto ko. Kaya lang malabo na. Kaya dapat lang natanggapin na lang natin. Malungkot na wika nito. Inayos nitong buhok at sinuklay yun saka humarap na sa kanya. Pogi na ba ako ulit? Pabirong tanong nito. Nagpapogi sign pa. Sira, pogi ka naman kahit wala kang buhok. Natatawang wika ni Teresa dito. Kahit na may sakit ito, never talaga itong pumalya na pangitiin siya. Sabi ko na nga ba nagagapuhan ka sa akin eh. Nakangiting wika nito. Ano bang findings ng doktor mo? Stage 3 na ang cancer mo, hindi ba? Ilang taon na lang daw. Nihirapan man pero tinanong pa rin niya. Mabuti na yung handa siya. 5 months dahil hindi na ako sumailalim sa chemo. Sagot nito. Diyos ko, sigurado ka ba Raymond? Stage 3 ka pa lang kaya bakit gano'n naman kabilis? Gulat na tanong niya. Ganun talaga Teresa, kaya dapat maging handa tayo sa maaaring mangyari. Malungkot na wika muli nito. O Diyos ko Raymond, hindi ako makakapayag. Humingi tayo na second opinion tungkol sa tanong na binigay sa'yo ng doktor mo. Please, ayoko maiwang mag-isa. Umiiyak na namang wika niya. Shh, huwag ka nang umiyak love. Ang mahalaga kasama kita sa mga huling sandali ng aking buhay. Wika nito. Iyon na nga masakit Raymond eh. So sana pala hindi ko na lang nalaman. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Parang kahit kailan hindi na ako magiging masaya pa. Naiiyak na pahayag nito. Huwag mo na lang isipin ang kalagayan ko, love. Basta masaya ako nakasama kita dito ngayon. Gusto ko sana makasal tayo bago man ako mamatay. Kaya lang, mukhang malabo iyon. Hindi pa lang kasal niyo ni Leon. Kaya tama nang kasama lang kita. Wika nito. Parang normal na lang ditong sabihin tungkol sa kamatayan. Sa tuwing babanggitin nito iyon, natatakot siya. Nais mo palang pakasalan ako tapos iiwan mo rin pala ako. Ang daya mo naman Raymond. Lumuluhan na namang wika niya dito. Sorry Teresa, hindi mo alam kung gaano ko gustong ikasal tayo at mamuhay na matagal bilang mag-asawa. Kaya lang yun na yata ang bagay na pinagkait sa akin ni Lord kaya tatanggapin ko na lang na maluwag sa akin dibdib. Wika nito. Lalo siya napahagulhol. Nilapitan naman siya nito at niyakap na mahigpit. Doon naman kumatok si Lola Amon. Tinatawag na sila nito para kumain na almusal. Kaya naman inayos na lang sarili. Ayaw kasi ni Raymond malaman ng iba tungkol sa sakit nito. Opo lo, susunod na po kami. Wika niya sa matanda kaya naman nang marinig siya umalis na din ito. Ilang sandali pa at tumalima na sila para mag-almusal. Hawak kamay pa sila at tila mas naging sweet si Raymond na lalo naman nagpapalungkot sa puso ni Teresa. Ayaw niyang mawala ito. Napakabata pa nito kaya marami pitong maaaring gawin sa buhay. Pagdating nila sa kusina, namantaan nila si Leon na nakaupo na sa hapagkainan. Agad na napatingin ito sa kamay nila na Raymond na magkahawak pero agad ding iniwas ang tingin at kuno'y nagsandok ng pagkain. Ano ang gagawin ni Teresa para matulungan si Raymond? Malaman kaya ni Raymond na kapatid niya sa ama si Leon? Matulungan kaya nila na may paggamot si Raymond o tuloy na itong mamamaalam sa mundo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.